Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabay na kaliwan ng Ganibang ng Santa Maria ay hinggil sa issue ng palakasan sa PNP recruitment na kung saan ay isinagawa na naman ang recruitment ng ating PNP nitong araw, September 4 to 11. So siguro sa ngayon ay nasa screening process o nasa sa proseso sila ngayon ng evaluation. So ang PNP ay open ngayon for recruitment maging isang pulis. Ang nais na makijoin sa pagsiservisyo ng ating police force sa ating bansa. Nais ipakita ng ating PNP na sila ay hindi sang-ayon sa palakasan system o ang nila bilang pulis ay hindi nila kinikilala kung sino man ito. O in short, they don't tolerate palakasan system sa pagtanggap ng PNP sa serbisyo upang maiwasan ang sistema na mapang-abuso o maging iskalawag sa ating pulis. Yan. So, pinihag ng ating pulis mula doon sa kanya ng spokesperson na dito sa recruitment ay ayon sa kanila no palakasan system sa PNP. So, hindi sila sang-ayon sa palakasan system at hindi nila ginagawa yung sa loob ng PNP. So, ibig ipakita nila yung kanilang integrity, yung kanilang competence at bilang pulis na walang kinikiligan. So, yun. So, hindi na tatanggapin lalo na involved in illegal drugs. So, yun. Lalo na kung halimbawa, kung yung aplikante nila involved in illegal, hindi nila tatanggapin yun. So, nais nila ng mabuting proseso sa pagtanggap ng mga mag-a-apply na pulis. Ayon sa PNP spokesperson na hindi nila tinotolerate ang sa kanilang hanay ang mga scalawags at ito ay kanilang dinidismiss. Nais na maipakita na ang pulis ay sumusunod sa highest standards of integrity and professionalism. So, yun yung nais pakita ng ating PNP, mga professional sila, sumusunod sila sa highest standards. So, meron silang mga nuntunan sa PNP in accepting applicants o maging isang pulis. So, ayaw nila ng mga involved sa drugs o any crimes or walang good moral character. So, ibig mga tarantado, mga adik, yan, hindi nila tinatanggap yun. So, ngayon ay ang The Critics Promotions at People Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamumuno, patas ng justisya at karapatang pantao. As isyong ito ng no palakasan system sa recruitment ng PNP ay ating sinusuportahan ito at kailangan ng PNP ng competition dito na patas ng makimo ng pulis mula sa training nito at mula sa akademya nito at at complete requirements na kailangan ng ating pulis. So, tayo ay sumasang-ayon na walang palakasan na hindi po pwedeng hindi kumpleto yung requirements pagkatapos ay doon sa training or anumang pinagdaraanan sa proseso ng pag-recruit nila ng isang pulis. So, siyempre, hindi dapat talaga magkaroon ng ganyang mga ganyang sinasabing palakasan system sa ating hanay ng pulisya o sa ating pamahalaan. So, kailangan patas examination, credentials, at may submit ang requirements para walang palakasan. At kung sino ang makapasa, siya ang matanggap. It is usual process gayunman. May mga senaryo na halimbawa, the government should be fair in law na in any joining cadets o nais na mag-join sa PNP na makaranas ng credibility problem na kung itong aplikante ninyo ay sinisira na limbawa at nagbibintangan na limbawa ng mga abuso sa pamahalaan, kagaya ng abuso sa PNP rin and other implementation people, ay dapat patasin nyo din na tanggapin ang mga ganyang aplikante o yung patas yung kanilang screening and process
processing ng mga aplikante. So syempre yung ang ating PNP, syempre ay yung kanilang proseso ng pagtanggap ng aplikante. So dapat ay walang palakasan. Halimbawa hindi na halimbawa sila ay anak ng mga general o may impluwensyang tao inside PNP. So yung halimbawa yung competition ng bawat mga tao ay halimbawa sa interview, so mas lamang ka na dahil sa ikaw ay anak ng isang general doon halimbawa yun. So ang good moral character and reference doon ay fair, hindi doon sa nagbumula sa kung sino mang nandoon sa hanay ng PNP, or ito ay kahit pa paano ito ay isang reference din kung mayroong mabuting record yung halimbawa nasa PNP. Kung yung anak nila halimbawa nais maging pulis, so hindi ibig sabihin kung walang palakasan, hindi nila basta aacceptin na yung isang aplikante dahil siya ay anak ng isang general. Ngayon magiging sa isang banda ay kung may good moral character yung kanyang magulang, so yun ay malaking bagay din para sa good moral character niya. Dapat ngayon ay iba ang good moral character from other reference. So ngayon, patas ba kayong tatanggap ng isang aplikanteng pulis kung siya ay halimbawa ang isang senaryo, yung aplikante nila sinisiraan siya ng isang kaso, halimbawa pinagbintangan siya o ano mang paninira sa isang pulis, paninira doon sa halimbawa mga magulang, pamilya. So ano ba yung stand ng PNP sa palakasan system niya dyan? Halimbawa, aside from ipapasok siya ng kanyang tatay doon sa kanyang sa PNP para mas authority siya kaysa doon sa iba. O halimbawa, i-bypass yung kanyang mga credential, halimbawa mga ganun. So, halimbawa yun ay in other hand, yung isang aplikante, siya ay sinisirang halimbawa abusado sa PNP, nagbibintangan, isang pangkaraniwang tao, siya ay may influence ng tao galit sa kanya. So siya ay sinasabi sa isang krimen na hindi naman niya halimbawa ginagawa at wala namang kaso. Basta sinisiraan lang siya para matanggap. So ito ba ay patas ba yung PNP within that sentence also na aplikante? So patas ba kayong tatanggap ng isang aplikante na maging pulis kung ito ay napagbibintangan ng isang o ma-impluwensyang tao? Hindi ba dapat bigyan ito ng patas na proseso at halimbawa rekomendasyon din ng pamahalaan para sa credibility niya na sinisira ng mga abuso din sa pamahalaan? So dapat, kasi kapag may undue influence, mahirap na yun kapag siniraan ka, so maliban na lamang yung kasi kahit yung PNP ay patas, mayroon ng undue influence, lalo na kung mayroong halimbawa sinira sa kanya may kakilala ka. So mabigat yun. So paano ang ginagawa ng PNP roon? So no palakasan system, di ba? Paano kung sinisiraan? Alin ang palakasan mo ron, di ba? Aside from re-recommenda yung isa. So usually naman may reference, di ba? Bawat mga pwede pang i-appoint, halimbawa nga sa PNP ng isang halimbawa naabot yung quota, pwede pang i-appoint ng sino man na maaari makapag-appoint sa kanila. So ngayon ay so ano ba yun? Siyempre ng rekomendasyon para yung credibility nila ma-regain nila from do sa naninira. So paano ginagawa ng PNP yung kanya accommodation sa ganun para yung mga tao na in fairness na yung isa yung isa naman ay hindi naman sisiraan doon sa pagpasok sa PNP. Paano kung ganun? So paano yung fairness ng PNP yun? Sana fair talaga sila ron. Pero kung may undue influence, medyo daw, di ba? So paano, halimbawa parehas naman silang mayroong credit, parehas silang mayroong mga papers. So kung halimbawa yung isa ay halimbawa lahat sila rekomendado ng ating pamahalaan, so syempre ina-accept mo So ngayon ay may sinisira ang isa. So ngayon paano mo siya tatanggapin ngayon? Yan, halimbawa sinisira siya sa droga halimbawa.
baka yun nila sa droga. Sinisiraan na, wala namang record na gano'n. Tatanggapin mo Diba, widow na. Baka hindi na agad, may bating na agad yung kanyang application. So, dapat fair din doon. Kung sinisiraan lang pala sa drug, hindi naman talaga addict, diba? So, yun ang problema ron. So, kung ganyan ang senaryo na matatanggapan ninyo ang mga may nasanggal yung aplikante. So, may hirap kung may naninira at umaabuso sa isang aplikante dahil hindi ito matatanggap at ma-injure influence agad ng usapin. Diyan, lalo na malakas ang naninira mula sa PNP rin at mga taong ma-influence. So, yun. Halimbawa, yung isang nasa PNP, ayaw niyang papasukin sa PNP yung anak ng kaaway niya, halimbawa, di ba? Gano'n, o kinagagalitan niya tao, o tingin niya, ay gumagawa ng krimen, tingin niya, addict. So, ayaw niya papasukin. How can the PNP accommodate that? So, sana, fair din sila sa gano'n. Aside from na i-recommend sila ng kanilang mga tatay, mga nanay, o mga may wakilala sa PNP, halimbawa. So, yun. So, paano i-accommodate ang PNP yan? So, dapat maging fair sila sa ganun para hindi, kung mayroong ganun na panira, baliwala yun. So, ngayon, ang ating tingin doon, so, pwede iyon, pwede iyong ma-regain without isang, kung nalalaman mo na mayroon nanira sa'yo, pwede ma-regain yun ng isang rekomendasyon din, nasa sa isang pamahalaan din, na yung PNP maging fair with that. Yung ating PNP recruitment. So, sa tingin naman natin, ay sinasabi ng ating PNP na palakasan. So, sana ganun yung senaryo, not just baka isang side yung senaryo yung palakasan. Na ang wala sa kanila ay yung isang di basta i-recommend. Kasi nga, pag nirecommend ka ng isang general, halimbawa, maaari kang iba-ipas yung iba, priority ka. Diba? So, ganun. So, lalo na, hindi pa kompleto yung ano mo. So, yun yung sinasabing maaari na palakasan ng system. Basta tatanggapin na lang, wala nang exam, basta tanggap na agad ng isa. So, yun yung sinasabi na asang iba. So, aside from that, ay yung sinasabi natin na mayroong sumisira ng pangalan niya. So, pag-apply ng PNP, diba? Wala na maging fair din sa PNP. So, may bad ng unequal para sa aplikante kung hindi magiging fair. Ang PNP ay dapat fair ito sa lahat ng sites. Diba? Kung ganun, ayaw nila nung halimbawa, nung involved sa drug, yung isang aplikante, sinisira na, addict yun. Diba? Parang ganun. Hindi mo pa drug test kung iniyawan mo na agad, diba? Parang ganun. So, sana hindi ganun yung ating PNP na nakabase sa chismis sa pagtanggap ng kanilang aplikante. Kasi kahit complete na requirements mo, pagdating ng interview, hindi mo na siya agad, parang may undue influence ka, hindi na agad maganda ang ambience mo sa kanya kasi kahit is complete the requirement, pero mayroon paninira sa kanya, medyo may bahid, di ba? Yun ang mahirap doon. Paano ng PNP paano ng mga personnel ng PNP sa recruitment nila i-handle yun? Kung mayroong gano'n na nasabihan sila sa recruitment, ito si Surya, halimbawa, ito ay ganito, may ganyan-ganyan. Yan ba ay, huwag nyo tanggapin yan, di ba? Ano ba ganon? So, paano mo i-handle ngayon yan, yung situation na yan, sa PNP? So, ano mo doon, di ba? Kasi may undue influence na yun medyo mahirap na agad yung may sira na agad yung pangalan mo roon Aside from PNP is fair talaga. Pero I doubt it, di ba? Ganon. So, hindi yung hanay na aplikante maging sa pribadong kumpanya ay dapat protektado yung mga aplikante sa kanilang kredibilidad dahil kung may ganyang abuso sa PNP o influential people na mga abuso at manira at magbintang ng hindi talaga matatanggap ang isang aplikante. Even he passed the exam and has good credentials and good moral character. Sa interview pa lamang, hindi na magiging patis siya dahil sa undue influence. So kaya dapat kailangan ng rekomendasyon dito kung ganito unless a company is fair and I doubt that na ganon. So dapat kasi yung mga kumpanya kasi nung private, iba kasi sa gobyerno. So yung gobyerno, it should be talaga hindi po pwedeng na pero ipi-favor mo yung yung application. Yung kasing mga kumpanya na mga na yung ibang mga company natin, pwede kasi na ang hinahanap ang aside
credibility, yung company kasi o yung kanyang credential, as yung kumpanya kasi mas mahusay na matatanggap mo yung mga aplikante na may reference o yung may recommendation kasi yun ay good moral character. Yun yung pinakauna na pinipili dapat. Isa sa mga kasama sa credential yung may good moral character na like ang passing the passing the examination, meron kang credential, yung reference maganda rin kasi yun ay magsasabi na ikaw ay good para isa rin sa maging priority na tanggapin ng isang kumpanya aside from the government na sinasabi. Pero yung pribado, iba sa gobyerno. Pero syempre, yung ano, yung to give, yung mga ganang mga bagay, isang malaking bagay din yun na makapagbibigay ng ano ng punto sa isang aplikante kasi nga may good moral character agad siya recommendation. So yun yung templo noong yun yung isang maganda. Kasi kung di mo kilala ang isang tao, kung parehas naman sila, pag nirekomenda ka nitong isa, mas mabibigyan mo ng priority yun. Kasi recommend na nung credible na tao. So maaasahan mo siya at mayroon ng ano sa kanya, mayroon kang mapagbabasehan na ito ay mabuti aside from having NBI or police clearance. So ngayon, yun ay isang basehan para may good moral character. Kaya lang, kapag may undue influence, yun ang mahirap doon. Halimbawa, yung para may nag-a-apply ng private, aside from government, o government and private, nag-a-apply ka, merong nangira sa'yo doon. O, paano ka, hindi ka na matatanggap kasi siniraan ka na ikaw ay pinabibintangan na ganito. Paano ang gagawin niya? So, magda-doubt yung mga kumpanya, even government, sana fair din. Sa mga aplikante na gano'n, na nakararanas. So, dapat protektado yung ating mga aplikante dyan. Dahil kung hindi, kawawa yung aplikante, hindi siya makakapasok ng trabaho kasi sinisiraan siya. Patuloy pa. O, di ba? Kasi yung mga gagawa ng gano'n, di ba? Abuso o mga taong talagang wala matindi yung galit sa'yo or kanilang iba na naiisip nila. So, na out of this world na sila dahil sa kapag patuloy yan So, kaya dapat maging yung ating pamahalaan protektahan nila yung mga applicant. Meron tayong protection. Lalo na kahit reklamo mo, hindi halimbawa, kung ginagano ka pala, bakit di ka mag-file ng reklamo? Okay, kahit reklamo mo na, sisiraan ka pa rin sa mga trabaho mo, di ba? Hanggang di sila nakukulong. Kahit nakakulong, kung may implement, meron pa rin naman isira. So, kaya mahirap yung ganun, di ba? So, how our company and our government will handle that kind of situation. So, dapat maging fair dyan. Na kung may ganyan mga pangyayari, hindi kayo dapat papaito doon sa mga naninira. Dapat, yung mga ganun, itatawag nyo agad sa, ano ba, yung PNP, kapag meron nanira, kung civilian or nasa PNP rin, kanilang kakasuhan dapat yun. Hindi po pwede yung sinasabi. Kasi bayaan mo kami na mag-select dito. Huwag mo kami bayaan, meron kaming independence na selection at meron kaming pamantayan kung paano namin pipiliin. Ngayon kung manghihimasok ka, kakasuhan ka namin. Dapat ganun yung pamantayan ng PNP. Kung naman sa privado, ganun din dapat. Kapag may nanghimasok, i-report nila agad, halimbawa sa NBI or sa PNP rin, kahit nga pulis pa yan, so i-report din nila agad para maprotektahan yung kahit na ano ba sinasabi nila. Kasi hindi na dapat makabot pa yun dun kung merong ginawang krimen yun, dapat nadampot na nila yon or nakasuhan na nila. Ngayon, kung meron ng gaganon sa kanila, naninira na ganon, so problema yon. Kahit pa sa sira ulo yun So tingin makapag-apply ng ayon sa kanyang aplikasyon, halimbawa. Kung halimbawa ang isang tao kung yung requirement ng PNP na ipasa mo ron, paano kasi sira-sira ako, di ba? Kung maipapasa mo yung requirement, mapapasa ka dun sa mga kung ano mga examination ng PNP. Di ba? So, malinaw paninirang tuloy yun. Ganun din sa kumpanya, di ba? Privado. So dapat ay yung ating pamahalaan at saka mga pribado ay mayroong malasakit at mayroon tayo dapat sana batas na ganyan kung paano mo protektahan yung mga aplikante. Kapag ganyan ay
syempre malinaw agad na mayroong krimen eh. Kasi syempre yung iba, natatakot. Syempre, doon sa aplikante kapag pinasukan ng gano'n. So, hindi na agad nila tatanggapin. Tapos na agad yung aplikante. So, problema. Problema malaki, tapos ang career ng tao. Di ba? So, kaya dapat maprotektahan sila para hindi sila nasira yung career. Yung kung na sa gobyerno or sino man tao, papakulong agad sila nung tinatawag ng kumpanya, ipapaalam dun sa aplikante, and then makasuhan nila. Kung di alam na aplikante yun. Di ba? Maaaring di alam eh, kung ganun eh. Sa likod, sa harapan. Di ba? Yung aplikante, yung kumpanya, pwede mag-file na ng case. Eh, kung ganyan pinapailan mo ng case, patuloy pa. Diba? So, ganun katindi yung influence. So, yun ang mabigat doon. So, recommendation and reference, credential as good moral character, maliban sa police and NBA clearance, to be credible, good person na tanggapin ng isang kumpanya, and PNP force or government. Kahit na may police clearance pa, NBA clearance, kung may nag-apply ng trabaho na may influence ay hindi rin matatanggap. Yan, kaya dapat i-recommend ng higher government at para masupalpal ang paninira o hinalang sama do sa isang aplikante, or dapat yung mga kumpanya mandated, dapat sila ay kanila bigyan ng fairness yung aplikante, tawag agad nila sa yung makasuhan yung mga ganon. Kasi mahirap yung ganon eh, hindi ka talaga matatanggap doon pagka ganon ang mangyayari. Kahit ireklamo pa yun. Halimbawa yung may nireklamo ka na, eh ginaganon ka pa rin doon sa dapat talaga yung ganyan ay ma-action na naman. Pero pag minsan yung ating pamahalaan kasi ay whitewash. Kahit na ireklamo mo na, ganun pa rin. So kaya dapat sana yung ating yung PNP yung ganyan, tapos yung mga kumpanya, pagka ganyan yung situation, tulungan nila makapagreklamo yung mga ganyan in front, kasi mali yun eh kapag in-approachan ka ng iba, kasi meron kayong sariling proseso eh. Kung may sarili kayong proseso kung paano yung ina-accept yung tao, either sasalain, sira ulo, hindi, masasala nyo yun. Kung may drug test kayo, meron kayong police clearance, NBA clearance, meron kayong test para makita nyo kung ito ay matino, kung ito ay kaya niya yung trabaho niya, may credential, di ba? So ngayon ay mayroong sariling pagsala yung mga person yan. Bakit pag pinakailaman ng gano'n, diba? Mahirap yun kasi batik sa isang aplikante. Kapag gano'n may adyo influence, so mahirap na matanong. Sana maging fair yung ating mga kumpanya dyan. Dahil kapag may gano'n, problema malaki yun, diba? So kaya sundin ninyo yung mga kung paano kayo yung recruitment process ninyo, pamantayan nyo, and then yung batas. Kung meron, kung ano ba, bakit ginaganyan nyo, may batas tayo. Pag ginanyan nyo, dapat yan ay arrest nyo, ganun. Hindi mo pwede ganyan. Yan. So kayo ay pwede namin pakasuhan at pwedeng kasuhan din yung tao. So yun, yung mga ganun mga bagay. So ngayon, ikaw ba naman, kung kinakasuhan mo yung mga tao, pag nag-a-apply ka, meron pong meron pong, sabi mo natin, meron pong nanira sa so yung reklamo ko na. So ngayon, sana kung maasa ako ng application dito, sabihin mo ba sa kumpanya yun, may dinidimanda ka mga di ba? Siyempre, tuloy ka lang sa pag-a-apply mo, pero kung diretso pa rin. Kaya yung ating government maging fair dun sa action at yung mga kumpanya kapag ganyan, lalo ng PNP, ba tumatanggap sila ng mga tao o yung buong pamahalaan pag tumatanggap sila ng aplikante nila, maging kapag mayroong mga ganung situation, dapat pakasuhan nila yung mga may eksena. So, muli. So, again, we support PNP reformations and cleansing against scalawags and abusive cops. Kailangan ng taong bayan at bansa ang mabuting pulis at hindi mga abuso at maging mga irresponsible sa tungkulin. So, yan. Yung mahirap dyan, kailangan natin talaga ng sumusuportahan natin sa pag-reforma ng PNP. Lalong-lalo na yung mga maabuso dyan. So, yung abuso, mahirap yung nagagawa nila. Yung iba, nasa salibay. Iba, sumisinisira nila yung pamumuhay ng mga tao. So kung ganoon, hindi sila dapat sila ay papakasuhan at sila ay matanggal sa serbisyo kung ganoon yung nagagawa nila na kung pang-aabuso, di ba? Ayun. At hindi basta na pinakulong dahil nga sa ngayon kung sila nakakapinsala, yun ang mahirap doon. Kaya dapat kung yung PNP, kung kayo may nagawang ganoon, halimbawa nasira, halimbawa meron kayong imbestigahan, mali kayo, recommend nyo dapat yung nagawa ng masama para kahit pa paano makabayad kayo sa inyo nagawang pagkakamali.
least kahit paano. So, at least na recommendation laban doon sa mali yung pananaw. Kasi mali kayo eh. Matutusin dapat ikulong kayo. So, yun. Eh, mahirap yun dahil nagawa nyo na yun eh. Diba? So, yung ating PNP dapat ganun. Kung yung bakabaro nyo, may nasira siyang hanap buhay ng isang dapat ikulong yun. Kasi nakagulo siya eh. Nakalabag sa batas yun eh. Siniraan mo siya sa trabaho, halimbawa. Ngayon, aside from that, i-recommend nyo yung tao doon sa kung saan siya sinira. Or, even ang kumpanya pa. Bakit? Dahil may maling ginawa yung PNP, kahit kumuha pa ng police clearance yan, kung yan ay halimbawa, mayroon nakaalam na ibang kumpanya dyan, hindi na siya makakaulit doon. Kasi nga, sira na yung pangalan niya ron. Diba? Sabi, halimbawa, kahit may sibilyang pang kakibat siya, so problema malaki yun. So dapat yung ating PNP, pagka ganun, i-recommend nila yung mga ginanon ng mga police nila, di ba? Okay. So muli, maliwanagan ng banalasan ang ating pamahalaan at mga mayang Pilipino at talimain ng mabuting balita. At ang pamahalaan at mamahala ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at iwasan ang paglabag sa batas. Sa gayon, ay tayo ng mapayapa at maulad at magaan at higit ay may kaligtasang spiritual malag. So yun, liwanag ni Banal na Santa Maria yung ating pamahalaan. Ang mamamayang Pilipino talimahan yung mabuting balita at makasunod ang pamahalaan ng mabuti, yung mamamayang makasunod naman. So yun. So yung ating yan ha. So hindi lamang yung halimbawa, yung sabi ko senaryo, hindi lamang yung halimbawa yung PNP may abuso. Nagkamali siya. So hindi nasiraan niya sa so aside makakulong siya, i-recommend siya ng higher PNP doon sa kumpanya na yun na kanya siniraan or other companies pa. Halimbawa, lahatin niya pa, mga ganon. Eh, paano kung nakontrobersiya pa siya, halimbawa? Sinasadya sa ibang gobyerno. So, dapat silang lahat i-recommend na yung ginagawa nilang tao, di ba? Kasi sinisira nila yung pangalan kasi ng tao eh. Kahit pa piyon lang yun eh. E, paano ka talagang yung piyon kung ginagawa mo masama yung karakter niya, ako sinisira na di ba? Yun. So, kaya yung ating pamahalaan, lalo-lalo yung mga media ng mga pala sa usaw sa 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 mga sitwasyon nasusuportahan nyo mga pulis. Pakialam kayo ng pakialam sa ganun. Dapat nga nakatutulong kayo. Kung ang daming walang silbi sa media yung mga ganyan, salit na makatulong, nakakagulo pa sa hustisya. Yung problema rin. Ba? Kaya dapat yung pinaparusahan ng Diyos yung mga ganyan. Dapat yung ating pamahalaan maging matuwid dyan. Yung susunod-sunod sa mga media na mga walang silbi. Diba? Yun. So muli, magandang hapon sa inyo. Sana dalangin na gabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Ang mga Pilipino lahat ay mabigyan ng hanap buhay at makabubuhay ng ayon sa karapatan ng tao. Basta nagpo-promote din tayo ng karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all. Muli, ang The Critics Promotion ay nakapag ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.